Stated by the Secretary of Justice na yung mga biktima ng EJK, ang mga police report nila ay cardiac arrest pero may buta sa ulo. That number's in the thousands, ma'am. Actually, meron na ho, May ano nakatulan. may, kung hindi ako nagkakamali, 16 na kaso na. 16 mga kababayan. Itong si Crispin Rimulya, sinasabing 16 na kaso. Ang kapatid, anong sinasabi? Thousands. Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po ulit dito sa ating Tantabunan PH channel. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. Ito pag-uusapan natin, dito pa rin tayo sa paksang Senate hearing patungkol doon sa pag-aresto kay PRRD mga kababayan. Nako, hindi ko lang alam kung bakit ang layo-layo na ng pinag-usapan mga kababayan at ito, hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi nagpang-abot itong mga pinagsasabay ng mga Rimulya brothers mga kababayan. Okay, eto punahin natin kasi mukhang may ipinalalabas na fake news dito mga kababayan. Okay? Kasi sinasabi may ganito, and yet walang ebidensya, and then later on sinasabi na naman ganito. Nakalilito po mga kababayan. Okay? Ito, pakinggan muna natin itong anong parte na itong mga kababayan. Pinakita na natin ito dati sa isang video and then ito pag-usapan natin ngayon. Okay? By the way, paki-like and share ng mga videos natin mga kababayan, then paki-subscribe na rin po. So, maiksi lang ito, itong parte lang ito, then punahin natin mga kababayan kung anong mga sinasabi dito ng mga Rimulya brothers mga kababayan. Okay, ito po. Umpisahan natin. Kung meron kayo, Ginapin po namin, maghahanap po kami. okay. Pero parang inaamin ngayon ng ating kabinete, lahat ng mga kinatawan na narito, na yung ating judiciary system, ang ating mga korte, hindi na gumagana. Gumagana ang ating judiciary system. Pero narinig natin ang dakilang senadora na nakalipas na huling hantungan lang ang ICC. Dapat hindi pupunta doon kung hindi talagang palpak na, talagang surrender na Nga ho ito ilang taon na nga ho silang nagpunta sa ICC. Hindi lang naman ngayon po yan Sila po yung nagpunta sa ICC noong 2016, 2017. Hindi pa ho, panahon pa ho ni Pangulong Duterte. Nagdedemanda na po sila. Yun ho, dapat maging maliwanag dito. Sige, Hindi po sila Nagdemanda na sila mga kababayan. Ibig sabihin, kilala niya or may alam siya kung sinong nagdemanda mga kababayan. Kasi alam niya 2016 pa nagdemanda. Sige, papatuloy lang muna natin. nagpunta ron nung 3 years ago lang. Nagpunta po sila ron 8 or 9 years ago, nandun na po sila. Kasi marami ho rito yung mga nangyari po sa Davao nung mayor pa ho si President Duterte. So sana maibigay sa amin ang listahan ng mga kasong hinain nito. Tandaan niyo mga kababayan, sinasabi dito, nangyari ang karamihan dyan ay nung mayor pa si Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan natin, 2011 daw to 2016. Yan yung sinasabi. Okay? I think may naging mayor din si Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan before ng taon na yan, and yet ang sinasabi dito sa arrest warrant 2011 to 2016. Tandaan natin ang presidente niyan ay si Pinoy. Okay? Tandaan niyo lang yan kasi may importanteng puntong pinalabas dito itong Rimulya brothers mga kababayan patungkol dyan sa taon na yan at kung sinasabi ditong mayor pa si Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Ito sa Pilipinas na hindi naman na umusad na talagang walang pag-asang magtagumpay. Isa yon. Ikalawa, nakailang beses na sinasabi ng ating Pangulo paulit-ulit na umaandar ang mga korte dito, mahuhusay ang ating mga huwes at abogado. Bakit biglang inaamin natin na pumalpak ang ating korte? Ayun nga, nagkaroon po tayo ng panahon na talagang wala hong nangyari sa mga kaso na EJK Talagang wala hong nangyari. Pero may kaso ba? Nga ho wala nga, hindi police report nga, wala Ganun ho kahirap imbestiga. Walang nangyayari sa kaso. Tinanong, may kaso ba? Yun nga walang kahit police report, wala mga kababayan. So, ano ba talaga? May kaso o wala? Nako, nalilito na tayo dito. Again, tanong, may kaso ba o wala? Hindi alam. Hindi sigurado. Hindi ko alam kung anong totoo dito mga kababayan. Mag-comment kayo dito kung anong sa tingin nyo. May kaso ba?
O may kaso na dismiss or ano? Kasi ito, pag-usapan natin mamaya, importante. Gahan ang mga kasong yan. Magsisimula kasi tayo, pag tayo po'y nabigyan ng ulat na may nagdedemanda, ang una po natin hahanapin police report. Kasi at least sila po ang naglalagay ng recording ng lahat ng pangyayari sa kanilang mga komunidad. Eh kung police report po wala, saan kayo magsisimula ngayon? Tapos sa mga Police report, wala mga kababayan. Sinasabi, kahit daw police report, wala. May problema sa police report. Anong ibig sabihin yan? Importante itong mga kababayan kasi lumalabas sa mga bali-balita mga kababayan na mayroong biktima ang 30,000. Bakit walang police report ngayon? Saan kayo kumuha ng kapal ng mukha para sabihin 30,000? Wala kayong police report. Saan galing yung 30,000? In the first place, hindi pala galing sa pulis yun. Ito, patuloy muna natin. police na ilipat na sa iba't ibang lugar, wala na makausap. Si General Marbil nandito, si General Torre nandito, siguradong pagtitibayin nila na araw-araw may murder sa blatter ng pulis. Pangkaraniwan na krimen Hindi po sa drug war. Hindi po sa drug Nangyayari war. yan. Sa drug war po, wala pong blatter ang police. Inulit pa talaga, walang blatter ang pulis. So basically, kung walang blatter ang pulis, bakit nga may 30,000 kayong sinasabing biktima? Diba? Kasi kapag walang blatter, edi zero. Niloloko tayo nito mga kababayan. Kaya tuloy wala nang naniniwala sa inyo, sir. Oo. Patuloy muna natin. Marami nga walang blatter eh. Ang problema nga ho dito, Marami nga walang blatter. Sabihin natin merong blatter kasi sinabi niya walang blatter pero ngayon maraming ang walang blatter. So, ibig sabihin may blatter pero mas maraming walang blatter. Nako. Ano na nalilito na tayo mga kababayan. napakarami hong namatay na ang death certificate nga nakalagay po cardiac arrest pero may butas po sa ulo mula sa bala. So Yun ang tama yung kakaiba. so yun ang sinasabi ninyo, failure of our justice. Ito mga kababayan. Cardiac arrest daw ang sinasabi pero ang autopsy may butas sa bala. Tanong natin, biktima ba yun ng war on drugs? Si PRRD ba nung pumatay dyan? Si PRRD ba ang may utos na patayin yan? Oh. Kung alam na binaril, bakit hindi magreklamo doon sa gumawa ng death certificate? Well, anyway, hindi lang natin yan pag-usapan. Kasi nasa parte niya ng mga biktima o pamilya ng mga biktima mga kababayan, hindi natin biniblame dito yung mga sinasabing biktima mga kababayan. Kung mayroon man talagang biktima na pinatay si PRRD mga kababayan or may biktima talaga na kung saan si PRRD ang nag-utos na patayin. Okay? Ang pinag-usapan natin dito, bakit labo-labo na itong sinasabi ni Crispin Rimulya mga kababayan. Issue sa death certificate, heart attack, pero may butas sa ulo. Sabihin natin binaril. Tanong natin, sino yon? Bakit nung time na yon walang nagreklamo? O bakit nung mayor si Pangulong Rodrigo Duterte, Pinoy ang presidente? Again, tandaan nyo, kaya nga sinasabi ko nga, tandaan nyo, yung sinabi niya na karamihan dito ay sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan, na mayor pa siya ng Davao. Bakit walang lumapit doon kay Pinoy na presidente at kay Laila de Lima na DOJ secretary na kung saan sinasabi, yung death certificate binago. Diba? Naku, ang punto ko dito mga kababayan, ang daming katotohanan, hindi ko alam kung ano talaga katotohanan pala talaga dito mga kababayan kasi ang labo-labo na. Pero ang lumalabas dito sa bibig ni Crispin Rimulya mga kababayan na nahihirapan sila kasi nga ang pagkalap ng ebidensya. Okay? Kasi nga raw,
hindi nagkamali-mali na yung ebidensya, mga kababayan. Pero ito yung katanungan natin. Ano ba yung ano ba yung mga ebidensyang nakuha nila na kung saan talagang nakapagtuturo directly doon kay PRRD na involved doon sa mga biktima ng war on drugs? In the first place nga, hindi malaman kung yung may butas sa ulo ay biktima yun ng war on drugs. O kahit sabihin pa natin biktima ng war on drugs, tanong natin, sinong pumatay nun? Kung sabihin natin pulis, ano ng kaso? May kaso, kinasuhan ba ang pulis? Kung wala, bakit? Oh. Kung identified yan kung sino yung pulis, and yet binago yung death certificate, 3 years nang wala si Digong, ilang years siyang, Pinoy yung presidente sa time na yan. Bakit walang nagawa si Laila de Lima dyan, mga kababayan? Pagpatuloy muna natin. Justice system. Opo, nung panahon na yun. So, saan po Nagkaroon tayo tayo ng doon? problema nung panahon na yun na hindi ho talaga maimbestigahan na maayos kasi pati ho ang piskal tinatakot po ng pulis nung panahon na yun eh. Panahon na yun. Ito mga kababayan, panahon yun, Davao, Mayor si PRRD, mga kababayan. Tinatakot yung piskal. Bakit wala nagrereklamo sa DOJ, sa DILG, at kay Pinoy? Kasi takot ba? Yan sa panahong yun, wala raw, failure daw yung justice system. Kaninong panahon yan? Kay Pinoy. Akala siguro niya, masisira niya si PRRD dito, mga kababayan. Naku, ang labo mo, sir. Ang labo ng... Ako, personal mga kababayan, kung meron man talagang biktima, sabihin natin meron talagang biktima. Kasi hindi naman yan perpekto yung mga operasyon ng mga pulis. May magkamali, may natatamaan ng ligaw na bala. Ako personally mga kababayan, naaawa ko kasi nagagamit sila dito sa politika, mga kababayan. Ito, lalos lang nalilito dito sa mga pinagsasabi ni Crispin Remulla, mga kababayan. Hindi natin maintindihan eh. Yung mga puntong pinalalabas niya dito, pinapakita niya or nakakabahala the part sa pamilya ng mga biktima, mga kababayan. Kasi sasabihin or isipin ng mga pamilya ng biktima, may naaresto nga, nadala sa Hague. Kayo nandito sa Pilipinas, nandyan kayo sa kapangyarihan. Pwede nyo kahit gawin, kahit illegal, ginagawa nyo nga. Anit ngayon sinasabi mo sa amin na kahit kayo wala kayong nakuhang klarong ebidensya. Paano lang doon sa Hague? Or baka talagang pinapakita dito ng mga kababayan na itong gobyerno ni PBBM at kanyang mga kabinete ay mga inutil. Kasi mas nauna pa yung taga-ibang bansa, mga kababayan. Patuloy muna natin kasi baka meron pa. Noong panahon na yon, ngayong panahon ngayon, hindi ba pwedeng Hindi mag-ayos? ngayon ho, mas maayos ngayon. Mas maayos daw ngayon, mga kababayan. Bakit pinuna natin itong mga kababayan? Sinasabi, bakit sigurado sila na sa time na Mayor si Pangulong Rodrigo Duterte, o kahit sabihin natin time na Presidente si Mayor, si PRRD, mga kababayan, bakit sigurado sila na ito mga biktima ng war on drugs, itong biktima na ito, pinalitan yung rason ng pagkamatay. Sinasabi, cardiac arrest pero may buta sa ulo, may binaril. Okay? Then sinasabi nila, walang ma-file na kaso kasi yung piskal natatakot or tinatakot ng mga pulis. Bakit mahirap ba balikan yung taon na yon
balikan yung mga pulis na yon at tanungin. Kasi yung time na yun yung sinasabi niya, mga kababayan. Oh, balikan mo. Anong year yun? 2011. Check nyo. Anong 2011? Sinong mga piskal dyan? Interviewin nyo. Sinong mga pulis naka-assign dyan? Sinong nag-conduct ng autopsy? Sinong gumawa ng death certificate? Di ba? Bakit ngayon sasabihin na lang na sa time na yun, wala, failure yun. Ngayon, mas okay kami. Naku. Paano maging okay? Ang pag-imbestiga, hindi nyo matrace. Ay, patuloy natin. Kung mas Sapagkat sinisigurado po namin na ang piskal at ang pulis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Hindi na ho katulad ng dati. Kung ano sabihin ng pulis, dapat masunod. Kung mas maayos ngayon, ba't hindi na lang magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh. Nag-iba na. Hindi ko ho pwedeng tanongin yon sa mga nagdemanda sa ICC. Hindi naman po namin hawak yung mga taong yun eh. Hindi ho namin sila kilala. Ma'am, as a Pero may natanong sila mga kababayan. Well, anyway, confidential naman yan. Intindihin natin. Okay? Again, ang tanong dito mga kababayan, hindi yung kung bakit walang na-file na kaso. Ang katanungan ng taong bayan, bakit sinuko si PRRD mga kababayan, and yet pinapalabas dito ng kampo ni PBBM mga kababayan, kampon talaga. Cabinet members ni PBBM mga kababayan na may failure sa justice system natin. Kaya nila sinurrender daw. At lumalabas dito ngayon, hindi nila pinapakita na tama yung ginawa nila. Ang pinapakita nila dito ay failure yung justice system. Again, klaruhin natin, ang naipakita dito sa hearing na ito mga kababayan ay hindi yung nabigyan nila ng tamang rason kung bakit nila naipadala si PRRD. Kundi ang naipakita nila dito ay, or ang lumalabas dito, sinasabi nilang may failure sa justice system, mga kababayan. Okay? And pinapalabas pa rin nila na nagkatakutan, mga kababayan. Sa time daw ni PRRD, nung mayor siya. Sinong presidente nun? Si Pinoy. Nako. Pagpatuloy natin. matter of suggestion, if I may. Ito pa mga kababayan. Yung suggestion daw. Ma'am, stated by the Secretary of Justice na yung mga biktima ng EJK, ang mga police report nila ay cardiac arrest pero may buta sa ulo. That number's in the thousands, ma'am. Hindi ka na lang sana nagsalita, sir. Nagiging fake news. Ang sabi ng ICC 43 lang. And yet ito pinapalabas na lahat thousands ang sinasabi na cardiac arrest pero may buta sa ulo. Thousands daw. Tingnan natin. Why does the Senate try to investigate that? Senate pa ang paimbestigahan mga kababayan. Gusto niya ang Senate yung mag-imbestiga at mag-file ng kaso. Sinong DILG? Sinong DOJ? Sinong may hawak ng PNP? Ano ka ba naman, sir? DILG ka, hawak mong PNP. Kapatid mo, hawak ng DOJ or may hawak ng DOJ. Gusto mo ang Senate mag-imbestiga? Nako. Mga police issues yun, mga crime yun. Ano ka ba naman? Nasaan ba yun? Wala talaga. And investigate the circumstances surrounding that. Maybe, ma'am, you can come up with a more cohesive report regarding this matter. Yes, I'm ma'am. not trying to put words in your mouth, ma'am, on what to do. It's Not trying to put words down mga kabayan pero inano niya si Amy dito. Wala na.
It's merely a suggestion. No, But I when you have a already police asked. force, I ma'am, already asked the SOJ earlier kung may listahan. but patulong there's no naman para alamin namin. investigation, ma'am, into the deaths by cardiac arrest, but with a hole in the head. Kaya nga Did the sinasabi Senate ko kung may investigate that, listahan, ma'am? Did the Senate patulungan investigate tayo. it, ma'am? Did the Oh? Senate investigate it? Has the Senate tried to investigate deaths by cardiac arrest, but with bullet holes in the head? Parang nalilito ako kasi yung Kian de los Santos, may 3 pulis na Did the Senate investigate with the cardiac arrest with bullet holes in the head, mga kababayan? Gusto niya Senate mag-imbestiga. Labo-labo na tayo dito, mga kababayan. Oh. DLG gusto ang gusto ng DLG, mga kababayan, ang Senate ang gumagawa ng trabaho ng pulis. Idealisin niyo na lang yung soko. Oh, immediately pag may nangyari, pag may krimen, tawagin niyo yung Senate kagad. Nako. na-convict ng murder. So hindi natin masasabi na talagang Homicide po. Homicide ang binigay na conviction. Hindi po murder. Okay. That is Ano man? one of several Well, thousand, ma'am. Oh, one of several thousands daw si Kian, mga kababayan. Anong sinasabi ni John Vic Remulla, mga kababayan? Dapat imbestigahan niyo yung cardiac arrest yet there are bullet holes in the head. Ito, in example ni Amy, si Kian de los Santos. Tanong natin, nag-cardiac arrest ba ang sinabi sa death certificate ni Kian, mga kababayan? Cardiac arrest ba? Bakit? Kasi ang sinasabi dito ni John Vic, that's one of the thousands daw, mga kababayan. Kalahin, comment kayo dyan yung mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa The Remulla Brothers? Pagpatuloy natin. Nevertheless, hindi masasabi na zero. Kahit pa paano. Actually, meron na ho, may ano nakatulan. may, kung hindi ako nagkakamali, 16 na kaso na. 16, mga kababayan. Itong si Crispin Remulla, sinasabing 16 na kaso. Ang kapatid, anong sinasabi? Thousands. Ano ba talaga, sir? Mag-agree ba naman? Mag-agree kayo. Baka kayo yung nagtagabigay na sa media ng maling-maling information, libo-libo. Ano ba naman yan? Ang nahalukay ni Dr. Raquel Fortun ng mga taong ang death certificate po ay nagsasabi na walang naging problema, pero ang autopsy nakikita pong may butas po sa ulo. Tama. Pero, sabi nga ninyo, noon, hindi pwede. Dahil natatakot, nag-iilang, hindi kakayanin. Pero ngayon, bakit hindi magpila ng kaso sa Pilipinas? Ano ho yan? Nakita natin, sabi mo, may katibayan tayo sa 15. Ayan, kay Dr. Fortun. Andyan, meron nakikita, may Marami ho kasing komplikasyon ang pag-iimbestiga ng ganitong kaso. Di ba lalong Ang isa komplikado? ho, May naimbestigahan na pala, mga kababayan. Stop lang muna natin dyan. Medyo mahaba na yung video. Ito, pag-usapan natin. Mabilisan lang, mga kababayan. Stay put lang kayo dyan. Okay? Oh, ito, number 1, mga kababayan. Sinasabi, walang nangyari sa kaso. Yet, sinasabi, wala kaso. Ano ba talaga? May kaso o wala? Oh. So, instead na maliwanagan tayo dito, mga kababayan, lalo tayong nalilito kasi mga kasinungalingan yung lumalabas sa kanilang bibig, mga kababayan. Ito, pangalawa, issue sa police report. Oh, heart attack yet may buta sa ulo. Oh, may bullet hole sa ulo, mga kababayan. O bakit mahirap ba i-trace? Kung talagang nag-imbestiga kayo, mahirap bang i-trace? Okay? And then ito, pangatlo, mga kababayan, sinasabi walang police blotter. Walang police blotter. And yet, sinasabi nyo libo-libo yung biktima. O ano ba talaga? Saan nyo kinuha yung sinasabi nyong libo-libong biktima? Sabihin nating 30,000 kasi yan yung lumalabas. 30,000. Saan nyo kinuha yung record na yan kung walang police blotter? Oh. Naku. Oh. And then, ito pa. Oh. Basta walang police blotter daw, biktima yan ng drug war. Paano? Anong nangyari doon? Oh, bakit? Oh.
So tatanungin yung mga tao, may namatayan kayo dyan? Pag namatay, may blatter, wala. O sige, drug war to. Biktima ng drug war. Parang ganun. Kasi bakit nyo nalalaman na biktima yan ng drug war na in the first place walang police blatter? At sinasabi nyo, libo-libo. Then ito, pang-apat mga kababayan, sinasabi niya sa panahon ni Rodrigo Duterte na mayor pa siya. Takot daw, wala daw hustisya, failed. Nako, patay na pala si Pinoy mga kababayan. Yet kasi, time ito ni Pinoy na presidente siya kung sinasabi 2011 until 2016 mga kababayan. And then 2016 to 2019. 3 years. Sa time ni PRRD. So nako, nililitot tayo lalo mga kababayan. So yung pinapakita or ibig mong sabihin, mas makapangyarihan pa si Mayor Duterte sa 2011 to 2016 compared kay Pinoy, mga kababayan. Mas maganda pa yung intelligence gathering or command ni Mayor Duterte ng 2011 to 2016 compared ng presidente. Yan yung sinasabi mo. Then sinasabi mas maayos daw ngayon. Yan yung panglima natin. Saan yung maayos? In the first place, sinasabi mo 3 taon na kayo nag-imbestiga. Sinasabi mo maayos ngayon. Hindi mo nga lang matrace kung sinong may gawa ng death certificate na mali yung sinasabi. Ito pa, pang-anim, John Vic Remulla mga kababayan, fake news. Cardiac kasi raw, cardiac arrest. Pero may bullet holes sa ulo. And thousands daw. Anong sinabi ni Crispin, yung kapatid? 16 lang. Hindi ko sasabing lang mga kababayan kasi one death is too many mga kababayan. Pero itong pinag-uusapan natin dito, kung ano yung totoong numero. Kahit isa pa yan, 2, marami na rin yan. Yet, ang pinupuna ko dito ay kung para lang mas magalit yung taong bayan at lalo na yung mga pamilya doon kay PRRD, manipulate ninyo yung numero. And eto, nakita naman pala, katulad ng example dito kay Kian de los Santos mga kababayan na may na-convict na mga pulis mga kababayan. So ano pa ba ang hinahanap? Gusto nila talaga si PRRD yung makulong. Hindi sila satisfied doon na yung pulis yung pamatay. Gusto nila na ipakita or i-prove na inutos yun na PRRD. Wala ngang utos nga ganon. Tanungin nyo yan si PNP Chief Marbil at si CIDD General Torre kung may utos ba. Kasi sa isang interview ni Jean Fajardo mga kababayan, yung katabi, yung babaeng pulis na katabi ni Crispin Remulla mga kababayan, sinabi nga niya walang utos na ganyan. Walang utos si PRRD na kahit hindi lumaban, patayin. Naku, naglabo-labo na itong Remulla brothers mga kababayan. I-comment kayo dyan mga kababayan kasi hindi ako personally mga kababayan, nagagalit ako dito kasi pinapahiya tayo sa buong bansa. Sa buong mundo. Buong mundo. Okay, tingnan nyo yung nangyari kay Arnie Teves. Gusto nilang pauwiin. Yet, hindi na-approve. Bakit? Kasi, kung ako yung nasa Timor-Leste mga kababayan, at pinapakita sa akin kung ano nangyayari sa Pilipinas, most likely hindi ko ito iuwi. Itong sinasabi ninyong murderer or yung mastermind ng Kasi dahil sa pinapakita ninyo, number 1, sinasabi nyo, fail yung justice system. Most likely, itong tao na ito, puprotektahan ko kasi
sinasabi nila na inosente sila. At the same time, yan din yung sinasabi ng batas na innocent until proven guilty. So basically, inosente pa ito. Wala pa kayong na-prove. And yet, sa pinapakita nyo dito, presidente pa dati, sinasabi failed yung justice system. At lalo na dito, sa mga sagot ninyo, pinapakita nyo na sa administrasyon ngayon, hindi namin maintindihan kung ano ba yung trabaho ninyo. Gusto nyo pang Senate yung mag-imbestiga ng mga crimes. Di kaya, of course, hindi yan i-approve ng Timor-Leste. Oh. Nako. Anyway, mag-comment kayo dyan mga kababayan. Nakaka-disappoint ito. Itong mga nasa katungkulan mga kababayan, nagmumukhang tanga, nagmumukhang bobo. Kahit alam naman nating magaling, matalino, yet, para lang mapagtakpan yung mga ginagawa nila, pinalalabas nila na mga ganyan sila. Anyway, paki-like and share ng mga dito lang po muna tayo, paki-like and share ng videos natin, and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.